Anong balita mga pare ko So may lumabas na post ngayon na si Kawhi ay injured pa rin. At sa media day, dito malalaman kung ano ba talaga ang status niya. Walang masyadong on-court activity si Kawhi nitong mga nakaraang linggo or buwan. Ang pinaka talaga naging intense ng training ni Kawhi ay sa Team USA na pinull-out din siya dito ng Clippers. Ang latest post ni Kawhi ay nagsasaya muna siya habang nasa bakasyon pa. Sa setup pa naman ng Clippers ay hindi binibigay dito agad ang update about dito sa may injured ng player. Ang sinabi kasi dito ni Coach Tyronn Lue dati, hindi niya sinabing directly na ready dito na si Kawhi para sa kanilang training camp. Ang sinabi lang niya, mag-heal din si Kawhi dito sa kanyang injury. Pero hindi pa alam kung gaano pa ito katagal aabutin. Pero hindi nawawala dito yung kaba nila, yung pabalik-balik ang injury niya dito. Disappointed ulit dito ang mga fans ni Kawhi dahil nga sa haba ng off-season kung kailan pa almost 5 days na lang. Inilabas na nga dito ang report na hindi pa rin tapos ang kanyang problema sa kanyang tuhod. Based dito sa GM ng Clippers ay presyon na rin yung ginawa. Kaya nag-toe-down yung pamamaga ay hindi pa rin nawala ng off-season. Ngayon naman for long-term purposes naman ang ginawa ditong procedure or parang operation. Makakasama naman sa training camp itong si Kawhi pero conditioning ang pagtutuunan ng training. At doon pa possible makapaglaro si Kawhi kapag November na sa second or third week ng season. Solo mode muna sa James Harden sa Clippers. Pagpasok ni Kawhi Leonard sa Clippers halos taon-taon ay may injury ito. Hindi nagaano nasusuri ng Clippers ang kanyang serbisyo para sa kupunan. Kaya pala hindi na nagdalawang isip na umalis dito si Paul George sa Clippers. Hindi rin pumayag na babaan ang kontrata niya. Ngayon pinag-iisipan na rin dito ng Clippers kung dapat na bang bibitawan itong si Kawhi. Dahil ayon dito kay Sourav Mahanti ng Athlon Sports, ang posibleng mapuntahan dito ni Kawhi Leonard ay sa Miami Heat sa pamamagitan ng blockbuster na trade. Sa anong dahilan naman kung bakit na ito bibitawan ng Clippers? Dahil na rin yan sa katagalan ng paggaling niya dito sa kanyang injury. Itong taon kasi medyo alanganin na rin kasi si Kawhi Leonard dito sa Clippers dahil hindi pa rin dito magiging contender. Andito kasi yung mga bagong team na mas lumakas ngayon. Yan ay ang Dallas na dumagdag pa dito si Klay Thompson at kumpleto pa ang kanilang core. Pati na rin ang Sacramento Kings na nakuha pa nila dito ang superstar na si DeMar DeRozan. Isa pa rin naman sa contender dito ang Minnesota. Kahit na nawala dito si Towns ay dalawang solid player pa rin naman ang nakuha nila. Mga tirador ito sa perimeter na si Julius Randle at DiVincenzo. Si Julius Randle kasi napatunayan niyang buhatin ang New York Knicks kumpara naman kay Karl Anthony Towns. At syempre, hindi natin makakalimutan ang number 1 na seed sa Western Conference ang OKC Thunder. Ang dumagdag naman dito ay si Alex Caruso. Itong mga team na ito ay siguradong hindi kakayanin ito ng Clippers. Kahit sabihin pa natin na nandiyan si James Harden. Sa oras na nang bitawan itong si Kawhi Leonard sa Clippers, kaya dito naman ang papasok ang Miami Heat na maaaring kapalit kay Jimmy Butler. Dahil napabalita dito, makaka-score ng max contract itong si Butler sa Brooklyn Nets. Posible yan sa pagpasok ng 2025. Kaya ang Miami Heat ay naghahanda na rin sa posibleng kapalit kay Jimmy Butler. Yan ay si Kawhi Leonard. Samantalang naman, bukod kay Jimmy Butler na aalis sa Miami Heat, meron pa sa isa kanilang mga guard na player na makakatrade dito sa Los Angeles Lakers. Ayon dito kay Shams Charania The Athletic, sa proposed na trade na ito ay makukuha ng Lakers si Tyler Hero. Kapalit naman kay D'Angelo Russell at Rui Hachimura na meron pang kasama na first round pick sa 2029 at sa 2031. Mukhang magle-level up na dito si Tyler Hero sa kanyang bagong hairstyle. Nag-a-average kasi si Tyler Hero sa Miami Heat ng 18.1 points, 4.9 rebounds at ng 3.6 assists per game yan. Sa loob yan ng 284 regular season niya sa Miami Heat at nanalo rin siya dito ng 6 Man of the Year. Talagang napaka-solid ang ginagawa niya para sa Miami Heat. At meron pa itong 40% from the Rainbow Country. Wala pa rin kawala sa trade ng Lakers itong si D'Angelo Russell at Rui Hachimura. Handa naman ito maibigay ng Lakers dahil andyan pa naman sila Gabe Vincent at Jared Vanderbilt. Sa ngayon, wala pa namang gaanong pagbabago para sa Lakers. Bukod lang sa pagdagdag nila kay Christian Coloco. Ano kaya mga masasabi nyo dito mga pare ko? Tara pag-usapan natin yan sa comment section sa baba.